Now you're accusing me, ha, Dolores? Bakit? Hindi ba? Sino pa bang magnanakaw ng funds ng kumpanya kundi ikaw? Batid ko na may lihim kang galit sa akin, Charmaine. Kinuyom ni Charmaine ang kamaon niya at handa niya nang sugurin si Dolores, ngunit dumating naman ang kanyang ama. Anong kaguluhan to? At dito pa talaga sa loob ng opisina ko na piling mag-away ninyo, ha? Charmaine, anak. Ano naman bang ginawa mo para magalit sa iyong mama mo? Hindi ko siya nanay. Kailanman, hindi ko siya maituring na isang ina pa. Umayos ka, Charmaine. Asawa ko na ngayon si Dolores. Pero pa, hindi mo ba nakikita? Bulag ka ba, ha, pa? Pera lang habol ng babaeng yan sa'yo. Nakatanggap naman ng malakas na sampal si Charmaine galing sa ama niyang si Fred. Ilang beses ko pa bang uulit-ulitin sa'yo na igalang mo ang desisyon ko at si Dolores? Huwag na huwag mo siyang iinsultuhin. Hayaan mo na siya, Fred. Hindi natin masisi si Charmaine. Hindi pa rin magwaglit sa isipan niyang namayapan niyang ina. At naiintindihan ko yun. Pero sana naman, huwag nang humantong sa ganito na pagpibintangan niya akong gold digger. Hinaplos pa ni Dolores ang likod ni Fred na mas lalong ikinangit-ngit ng galit ni Charmaine. Yeah, right. Magbulag-bulagan ng kayo pa. Singhal ni Charmaine at iniwan si Fred at Dolores sa loob ng opisina. Si Dolores ay stepmom ni Charmaine. Galing sa mariyang pamilya si Charmaine. Silang nagmamay-ari ng mga sikat na mall sa bansa. Bukod pa roon, may kumpanya rin silang namamayagpag sa larangan ng clothing. Bakit nakasimangot ka? Nag-away na ba kayo ng hilaw mong madrasta, babe? Tanong ni Kyle kay Charmaine. Hindi naman na bago yun, Kyle. Bakit? Ano naman bang pinag-awayan yung dalawa? Malaking halagang nawawala sa funds ng kumpanya na para sana sa Fashion Week na gaganapin next month. And that which Dolores blames me. Ninakaw ko rong 1 milyong funds. Nahihibang na ba siya? Bakit ko naman gagawin yun? Sariling kumpanya yun ng pamilya ko. Malakas talagang kutob ko sa bruhang yan, Kyle. Mahanapan ko lang talaga ng butas yan. Yari siya sa akin. Kwento ni Charmaine sa boyfriend niyang si Kyle. Baka naman inggit lang sa'yo. Kasi di ba lahat ng mali ng pamilya niyo sa'yo nakapangalan? Baka mo gusto kong siraan sa papa mo para magalit sa'yo at tanggalin lahat ng mana na para sa'yo, Charmaine. At para ano? Para sa pangalan niya na ililipat lahat ng mana na meron ng pamilya namin? Hindi ako makakapayag na mangyari yun, Kyle. Pinaghirapan yun ng mama ko bago siya namatay. Ibinilin niya sa akin at kay Papa na huwag hahayaang mabankrupt ang kumpanya. That's why kailangan mong mag-ingat. Bantayan mo rin ang kilos ng staff mom mo. Sure akong maraming naiisip na plano yun. Huwag na huwag lang siyang magpapahuli sa akin, Kyle. Baka ano pang magawa ko sa kanya. Nasapak na ako ni Papa because of her. Ni minsan hindi nagawa sa akin ni Papa yun. Ngayon lang dahil sa lecheng gurang na yun. Calm down, babe. Kung may matutulong ako, just let me know. Bukas ang kumpanya ko para tulungan kayo. Always remember that. Napangiti naman si Charmaine at bahagyang ninakap si Kyle. Thank you, babe. Nang makauwi si Charmaine sa mansyon nila, nadatnan niya ang kanyang ama sa sala na tila hinihintay talaga siya. Where have you been, Charmaine? Sa tabi-tabi lang, nagpahangin. Look, Charmaine. Gusto kong humingi ng tawad sa'yo dahil sa nangyari kanina. Sorry anak, dahil napagbuhatan kita ng kamay. Hindi ko sinasadya. Okay lang, nangyari na eh. May magagawa pa ba ako pa? At saka, halata namang mas lamang na sa akin yung hilaw mong asawa. Napaismid pa si Charmaine na bigla siyang yakapin ng kanyang ama. Anak, sana maintindihan mo si Papa. Magmula nang mamatay ang mama mo, minsan hindi ko binalang si ibang atensyon ko at ginugol kong sarili para palaguin pang naiwan niyang kumpanya. Ginawa kong lahat anak para manatiling malago ang kumpanya, kagaya ng bilin niya sa akin. Ngayon ako nakaramdam ng sayat sa feeling yun ni Dolores. Magmula kasi nang mamatay ang mama mo, hindi ko na maramdaman ng saya. Bakit pa? Hindi ka ba masaya na andito pa ako? Masaya ako. Pero iba pa rin kapag kalinga ng isang asawa.
Si Dolores ay katulad din ng mama mo. Masikaso at mapagmahal na asawa. Kaya nakikiusap ako sa iyo. Pagbigyan mo sana ng kahilingan ko, anak. Bigyan mo naman ng pagkakataong may pakita si ni Dolores na handa siyang maging pangalawang mama mo. Agad na kumalis si Charmaine sa pagkakayakap sa ama niya at napabuntong hininga ni lamang. Hindi ko kayang mangako pa, pero susubukan ko. Malamyaning sagot sa ama at tinalikuran na ito. Hindi nais ni Charmaine na saway ng ama, ngunit ibang usapan na si Dolores. Ayaw ni Charmaine na makipagplastikan sa kanyang stepmom. Makalipas ang 1 linggo, naging normal muli ang araw ni Charmaine, lalo pa na hindi na nakakasalubong sa hallway ang stepmom niyang si Dolores dahil palagi itong wala sa bahay. Ngunit isang umaga, nabulabog ang tulog niya nang gisingin siya ng isa sa maid nila. Araw ng Sabado ngayon, bakit ka ba nagigising ha? Mukha ba akong walang day off sa sarili kong kumpanya, Hayana? Pagmamaktol niya sa isang katulong na halos kaedaran niya. Ma'am Charmaine, may naghahanap po kasi sa inyo. Sino naman? Hindi ko po alam, pero mukhang attorney po. Dali-daling bumaba si Charmaine matapos niyang ayusin ang sarili. Nadatnan niyang lalaki na nasa middle age na. Good morning po. Kayo po ba si Charmaine Sanchez? Oo, ako nga. Bakit? Anong kailangan mo sa akin? At sino ka? Good day, ma'am. Representative po ako ng bangko at gusto ko sana ikumpirma kung may bahay po talaga kayo sa Antipolo. Kagaya ng nasabi rito sa titulo na dinala niyo ho sa bangko namin para ibenta. What? Anong ibenta? Wala akong binibentang bahay namin. Ang bahay na nasa Antipolo ay ang family house namin. At kailanman hindi ko ibibenta yun. Patingin nga ng document. Halos magngit-ngit sa galit si Charmaine nang makita niyang pirma niya sa isang kontrata. Binibenta ito ng 5 milyong piso, bagay na hindi kailanman gagawin ni Charmaine dahil mahalaga sa kanya ang bahay na yon. Kinuha ni Charmaine ang kopya ng dokumento. Sa akin na lang to, at pwede bang huwag mong sabihin sa kung sino man ang nagbenta sa bangko niyo na pumunta ka rito sa bahay? Sabihin mo na lang na hindi niyo inaprubahan yung bahay dahil masyadong malayo. Sige po ma'am, makakaasa po kayo. Pasensya na po sa abala. Napangiti si Charmaine dahil sa narinig. Agad niyang tinagong dokumento nang makita niyang stepmom niya kasamang papa niya na papalapit sa gawin niya. Sino ang kausap mo, anak? Tanong ni Fred kay Charmaine. Wala dad. Isang kaibigan lang. Peke pa siyang ngumiti nang dumapo ang paningin niya kay Dolores. Good morning, tita. Pagbati pa ni Charmaine dito. Good morning din, Charmaine. Mukhang masaya ka ngayon ah. Siyempre, anniversary namin today ni Kyle. Plano namin na i-celebrate sa family house yung anniversary namin kung okay lang sa'yo. Nakangising sabi naman ni Charmaine. Namilog ang mga mata ni Dolores sa narinig. Masyado naman yatang plain, Charmaine. Bakit hindi na lang kayo sa beach? Magburakay kayo. Mas masaya doon. Sawa na ako sa beach, Tita Dolores eh. At isa pa, mas convenient kung doon na lang. Nakangising sagot naman ni Charmaine. Nakita pa ni Charmaine kung paanong namutla si Dolores. Nasisiguro niyang may kinalaman to sa pagbebenta ng family house nila sa Antipolo. Yana, wag mo nalang banggitin kay Papa or kahit kay Tita Dolores ang pagpunta ng representative ng bangko kanina maliwanag. Bili na Charmaine sa kasambahay nila. Makakaasa po kayo, Ma'am Charmaine. Tinanguan naman to ni Charmaine at ngumiti bago umalis ng mansyon nila. Wow! Bakit ka nakangisi, babe? Masaya lang ako sa nalaman ko, Kyle. Ano naman yun? May kuha ka na bang ebidensya para mapatunayan na pera lang habol ang stepmom mo sa papa mo? Hindi pa dapat, Kyle. Ang kapal ng apog ng pekenong pirma mo para lang mabenta niya ang family house namin sa Antipolo? Unbelievable. So, what's your plan, Charmaine? Di hulihin siya. Lintik lang ang walang ganti, Kyle. Pero hindi pa sapat na ebidensya to para maipakulong siya. Kaya hahanap pa ako ng maraming pruweba. Basta tandaan mo,
Andito lang ako sa likod mo, Charmaine. Pero nasa tagiliran kita ngayon, Kyle. Biro pa ni Charmaine sa nobyo niya at humagalpak ng tawa. Alam mo, Charmaine, kahit ganyan ka, mahal pa rin kita. Sarkastikong sambit naman ni Kyle. Makalipas ang 3 araw, nakatanggap si Charmaine ng email mula sa sikat na dealer ng sasakyan. Nagpapasalamat ito sa pag-purchase ni Charmaine ng 3 mamahaling sasakyan. Kaya agad na chinek ni Charmaine ang bank account niya at halos magngit-ngit siya sa galit nang makita niya nga 3 milyon ang nabawas doon. Ano ba talagang trip mo, ha, Dolores? Bakit ka bumili ng 3 sasakyan gamit pa talagang peking pirma ko? Sigaw ni Charmaine kay Dolores na ngayon ay nasa harap niya. Ano bang pinagsasabi mo dyan, Charmaine? Huwag mo nga akong pagbibintangan. Aanihin ko naman ng 3 sasakyan na yan, aber. Abay, malay ko sa'yo. Tama ang hinala ko na gold digger ka. At talagang gumagawa ka ng paraan para makuha mo ang lahat ng pera na para sa akin, no? Wala akong alam sa sinasabi mo. Kaya manahimik ka kung ayaw mong magsumbong ako kay Fred. Gusto mong samahan pa kita? Akala mo ito-tolerate ni Papa ang pagiging gastadora mo? No way! Talaga lang, ha? Baka nakakalimutan mo na nasampal ka niya last time na kinalaban mo ako. Mag-isip-isip ka, Charmaine. Wala ka ng puwang sa pamamahay na to. Ako na ang bagong priority ng Papa mo. Kaya kung ako sa'yo, magbalot-balot ka na ng damit at pumunta sa puntod ng nanay mong walang kuwenta. Agad namang sinampal ni Charmaine si Dolores at nanginginig itong hinawakan sa panga. Banggitin mo na lahat, Dolores. Huwag lang ang nanay kong namayapa niya. At wala akong pakialam kung hindi ako kakampihan ni Papa. Alam ko namang nalasan mo ng utak niya, eh. Pero itong tatandaan mo, may araw ka rin sa akin. Aantayin ko ang araw na yun, Charmaine. Siguraduhin mo lang na matutupad yan, ha? Ang ayaw ko pa naman sa lahat ay ang puro lang satsat, kulang naman sa gawa. Muling sinampal ni Charmaine si Dolores, ngunit gulat siya nang bigla itong natumba kahit hindi naman niya ito tinulak. Dolores! Charmaine! Anong ginawa mo? Sigaw ni Fred at lumapit kay Dolores. Agad namang napapikit si Charmaine dahil sa Ines na mapagtanto kung bakit ginawa yun ng kanyang stepmom. Great actress ang atake mo dyan, Dolores, ha? Nakita mo ba si Papa kaya ka nagkunwaring tinulak ko? Lakas ng trip mo. Manahimik ka, Charmaine. Ano bang problema mo kay Dolores? Bakit ganyan na lang kalaki ang galit mo sa kanya? Hindi ba kinausap na kada tungkol dito, Charmaine? Respetuhin mo si Dolores gaya ng pagrespeto mo sa akin. Pero pa, hindi mo naman alam ang totoong nangyari. Si Dolores ang nauna, hindi ako. O, ano ka ba, Charmaine? Bakit naman nagawa mo pa kong sirain kay Fred? Matapos mo akong sampalin ng 2 beses at itulak. Kung ayaw mo sa akin, sabihin mo. Ay dahil ako nang kusang aalis at iiwan ng Papa mo. Huwag lang ganito. Huwag mo lang akong saktan. Nagkunwari pa si Dolores na nasasaktan. Ha? Ang kapal naman ng pagmumukha mo, ano? Para sabihin ko sa'yo, sinampal kita dahil malaking kasalanan mo sa akin. At ano namang kasalanan niya sa'yo, ha, Charmaine? Makapangyarihang sigaw ni Fred. Namilog ang mga mata ni Dolores dahil sa gulat, samantalang umisi naman si Charmaine bago nagsalita. Bumili lang naman ng 3 sasakyan si Dolores gamit ang pera ko. Ang lakas rin ng apog ng peke ng pirma ko. Totoo ba yun, ha, Dolores? What? No, Fred. Ilang beses kong paniliwanag kay Charmaine na hindi ko magagawa yun. At isa pa, paano ako makakabili gamit ang pera niya? Hindi ko nga alam ang account number at password niya, di ba? Gumagawa lang ng paraan ng anak mo para magalit ka sa akin, Fred. What? At ngayon akong pang pinapalabas mong sinungaling? And for Pete's sake, ha, Dolores? Account ng kumpanya ang gamit mo. At pangalan ko lang ang ginamit mo para mabilang lintik ng luxury car na yan. Charmaine, hindi ko inaasahan na aabot tayo sa ganito, anak. Paano mo nagawang pagbintangan si Dolores ng ganun kadali, ha? Hindi siyang may hawak ng funds ng kumpanya kundi ikaw.
Ikaw ang may hawak ng lahat ng pera ng kumpanya. At ngayon, isisisi mo sa ibang pagkakamali mo? Unbelievable! Hindi na kita kilala, Charmaine. Mas hindi na kita kilala pa. Paano mo nagagawang paniwalaan ng babaeng yan kaysa sa akin na anak mo, ha? Wala akong ibang hiniling, kundi mapabuti ang kumpanya pa. Pero nagawa niyo rin akong pag-isipan ng mali. Bakit ba ako bibili ng ganun kadaming luxury car? Ilan ba ako, ha pa? Ganun ba ako karami para bumili ng ganun karaming luxury car? Napatingala pa si Charmaine matapos sabihin yon at pinipigilan na bumuhos ang kanyang luha. Hindi ko na alam kung paniniwalaan pa kita, Charmaine. Seeing you right now, I don't know anymore. Mas mabuti pang sa condo ka muna magstay. Mas mainam na hindi mo na kayo magkitang dalawa ni Dolores. At ako pa talaga ang kailangang mag-adjust? Bakit ba hindi mo magawang paniwalaan ako pa? Bakit ba ang bulag ng pagdating sa kanya? Pinakasalan ka lang niya para sa kayamanan. Hindi niyo ba naiintindihan? Malakas na sinampal ni Fred si Charmaine. Huwag mo kong pagsalitaan ng ganyan, Charmaine. Tatay mo pa rin ako. Yeah, tatay kita. Okay, fine. Kung yan ang gusto niyo. Huwag niyo lang pagsisisihan kapag natuklasan mo ang tunay na pakay sa babaeng pinagtatanggol mo sa akin. Anak niyo ako pero ni minsan, hindi niyo ako magawang pakinggan paniwalaan. Mapaklang sambit ni Charmaine at tinalikuran si Fred at Dolores. Are you okay, Charmaine? Ano bang nangyari? Bakit biglaan naman yata ang pagtira mo sa kondo? Tanong ni Kyle nang makarating siya sa kondo ni Charmaine. Mukha ba akong okay, ha, Kyle? Nakikita mo bang mugtong-mugto ang mga mata ko? Tapos tatanungin mo ako ng ganyan? Diyahe ka rin. Easy. Calm down. Malay ko bang nambaprank ka dyan, babe? Mahinang hinampas si Charmaine sa balikat si Kyle at masamang tiningnan. Ginawa mo pa talaga akong prankster, ano? Hindi kasing stepmom ko yun. Siya na naman ang kinampihan ni Papa. Bakit naman? Nag-away na naman ba kayo ng papa mo dahil kay Tita Dolores? Oo, wisit na yun. Uubusin niya yata ang pasensya ko eh. Nagngit-ngit muli sa galit si Charmaine at nagsimulang magkwento sa nobyo niya. Oh, ang galing niya namang pumeke. Sa bagay, high-tech na ngayon. Technically, nagagaya na yung perma mo through scan, I guess. Yun na nga eh. Nag-request din ako ng copy sa dealer. Tapos ipapacheck ko yung fingerprint. Good idea. Ako nang bahalang mag-trace kung saan dinala lang stepmom mo yung 3 luxury car na binili niya. Nakangiting saad ni Kyle. Sige, mas mainam na rin na wala ako sa mansyon para mas makamagplano ako kung paano ko siya huhulihin. Kung hindi ako paniniwala ni Papa sa lahat ng kasamaan ni Dolores, ako na mismong gagawa ng paraan para may pakalong ko yung lintik na gold digger na yan. Shh, calm down. Isa ngayon ang dapat mong gawin at kumalma at makipagplastikan sa stepmom mo sa tuwing nasa kumpanya ka para mabantayan mo rin ang galaw niya. Ako nang bahala sa iba. Naiintindihan mo ba, babe? Yeah, thank you. Sisiguraduhin kong hihiwalayin siya ni Papa sa oras na makakuha ko ng sapat ebidensya against sa babaeng yun. Hindi mo rin naman kasi masisi si Tito Fred. He totally blinded by love, Charmaine. Anong ibig mong sabihin? At saka, mali na yung pagmamahal na yan. Yup, tama ka. Mali ang pagmamahal niya dahil sa maling tao niya ibinigay. Pero hindi mo siya masisisi. Mahirap diktahan ng puso. Mahirap kalabanin at mahirap rin kontrolin. Kaya mas okay na rin na gumawa ka ng paraan habang maaga pa. Yes, tingin ko, nabulag din si Tita Dolores. Hindi nga lang sa pagmamahal ng papa mo, kundi sa kayamanan niya. At sure akong gagawa ng wing stepmom mo para mapa sa kanyang lahat ng kayamanan niyo. Masyado ng desperadong isang yon. I agree. But how did you know all of that, Kyle? Wala. Nakahalata ko lang base sa inaakto niya ngayon. Alanganin namang tumango si Charmaine sa nobyo niyang si Kyle kahit hindi siya kumbinsido sa sagot nito. May kung anong pagdadalang isip pa siya na humingi ng tulong dahil tila kakaibang kilos sa pinapakita ng nobyo niya. Late na rin, Kyle. Umuwi ka na sa inyo. Matutulog na rin ako. Babe, bawal ba ako magstay here? Bawal ba ako matulog dito?
Hindi naman tayo mga bata, diba, Charmaine? Yes mo na nga lang ang kulang para maging asawa na kita eh. Umiling naman si Charmaine. Hindi naman sa ganun, Kyle. Kaso pareho tayong may trabaho bukas. At ayaw ko rin namang puro ako nilang nagpagtutuunan mo ng pansin. Just focus on your own race, okay? Hihingi ako ng tulong sa'yo kapag kailangan ko. But this time, let me handle this. Bumuntong hininga naman si Kyle bago tumango. Fine. Just inform me if you need anything, ha? Alam mo naman na available ako 24/7 pagdating sa'yo. At isa pa, boyfriend mo ako. Kaya hindi mo kailangang suluhin ng lahat. Nakangiting sambit ni Kyle at hinalikan sa noo si Charmaine at umalis na. Napabuga naman si Charmaine ng hangin nang sandaling makaalis na si Kyle. Kinabukasan, halos bumagsak si Charmaine sa kinauupuan niya nang may matanggap siyang mensahe galing sa kasambahay nila sa mansyon kaya agad siyang tumungo roon. Nadatnan niya si Dolores na hindi matigil sa kakaiyak. What happened? Inatake ang papa mo sa puso at hindi niya na kinaya pa, Charmaine. Patay na ang papa mo. What? Paano nangyari yun? Okay naman si papa nang umalis ako kahapon ah. Dinibdib niyang pagtatalo yung dalawa, Charmaine. Alam mo na, mahal na mahal ka ni Fred. Pero bakit ang tigas kasi ng ulo mo na hindi mo na ginalang ang sarili mong ama? Tuluyan ang napaupo si Charmaine sa sahig nang sandaling sumigaw si Dolores habang hindi pa rin matigil sa kakaiyak. At tuloy na ring bumuhos ang mga luha ni Charmaine habang nakaramdam ito ng galit sa puso niya. Hindi ko alam na ganun pala kalakas ang impact nun sa kanya. It was your fault, Dolores. Kung hindi ka lang gumawa ng ikagalit ko, hindi kami mag-aaway ni Papa. Hindi siya aatakihin sa puso. And now you're blaming me, ha, Charmaine? Wala ka talagang utang na loob. All this time, akong naging sandigan ng papa mo magmula nang mawala ang mama mo. Pero ni minsan hindi mo naisip yun. Puro lang kasi sarili mong iniisip mo. Makasarili kang anak, Charmaine. Kailanman, hindi ako naging makasarili, Dolores. Ni minsan hindi ako naging hadlang sa lahat ng desisyon ni Papa. Not until you came to our life. Nung una pa lang masama ng kutob ko sa'yo. Pero dahil mahal ka ng tatay ko, hinayaan kitang maging parte ng pamilya namin kahit labag sa loob ko. Nang akmang sasampalin ni Dolores si Charmaine nang dumating si Kyle at agad itong pinigilan ng kamay ni Dolores na makadampi kay Charmaine. Don't you ever dare to lay your hands on every part of her body or else ako makakalaban mo. Malumanay ngunit matigas sa sabi ni Kyle kay Dolores. Bahagya namang kinabahan si Dolores at nangilabot si Charmaine. Agad na nilapit ni Kyle si Charmaine at inalalayang makatayo. Are you okay, babe? I heard what happened to Tito Fred, kaya agad akong tumungo rito. Hindi ako ayos, Kyle. Patay na si Papa. Namatay siya dahil sa akin. Muling bumuhos ang luha ni Charmaine habang naglalakad sila papunta sa kwarto ni Fred. Bakit mo naman naisipang sisihin ang sarili mo? Paano mo naging kasalanan, Charmaine? Inatake raw sa puso si Papa kaninang umaga habang iniisip ang nangyaring sagutan sa pagitan namin kahapon. At ng isang linggo, puno ng galit at guilt ang puso ko, Kyle. Galit para kay Dolores. Dahil kung hindi dahil sa kanya, hindi kami magtatalo ni Papa. Guilt naman dahil pinangunahan ko ng galit ang sarili ko. Imbis na intindihin siya at humingi ng tawad. But still, hindi mo pa rin naman kasalanan technically, Charmaine. Kaya don't blame yourself. At paano ko nakakasigurong inatake nga sa puso ang dahilan ng pagkamatay ni Tito Fred? Anong ibig mong sabihin, Kyle? Ano pa bang gusto mong isipin ko? Na may ginawang masamang lintik na Dolores na yun sa posibleng ikamatay ni Papa? Hindi ko alam. Pero malakas kasing kutob ko na hindi lang puso ang rason kung bakit namatay ang papa mo. Inatake na sa puso ang papa ko. Pero hindi naman siya namatay dahil kahit isang walang sumaklolo sa kanya, di ba? Umabot pa ng isang oras bago niyo siya natagpuan sa kwarto niya na wala nang malay. Sandali namang natigilan si Charmaine dahil sa sinabi niyo ni Kyle. Pinasadahan niya ng tingin ng walang buhay ng ama at lumapit sa mini table nito. May nakita siyang mga gamot.
Vitamins ito ng papa niya, ngunit wala siyang makitang gamot para sa puso nito na siyang ipinagtaka ni Charmaine. Shh! Stop thinking, Charmaine. Ako nang bahalang tumuklas ng totoo. Magpanggap ka na lang sa stepmom mo na hindi ka nagdududa para hindi tayo mabuking. Paano? Anong gagawin mo? Nagulat si Charmaine nang biglang may pumasok na tatlong lalaki at binuhat ang papa niya. Nagpakilala itong imbalsamador, ngunit nang tumingin siya sa gawa ni Kyle, kinindatan siya nito. You're detective, Charmaine. I'll ask them kung pwedeng idaan muna sa autopsy ang papa mo bago maproseso ang burol. Don't worry, hindi mahalata ng stepmom mo ang lahat since siya naman ang tumawag ng mag-iimbalsa mo sa papa mo. Napaawang naman ang labi ni Charmaine sa narinig niya. Paano mo alam lahat ng yan, Kyle? My gosh! Boyfriend kita pero hindi ko alam kung kilala pa ba kita. Natawa naman si Kyle at bahagyang lumapit kay Charmaine para yakapin ito. Hey, boyfriend mo pa rin ako. At anong hindi kilala? Mukha ba akong ibang anyo? Gusto lang kitang tulungan para mapadali ang problema mo. Since alam kong mahirap kalabanin yung stepmom mo. Siguraduhin mo lang na hindi ka niya kasabwat ha. Dahil kapag nagkataon, ililibing ko kayo ng buhay. Nakakatakot ka naman, babe. Nambabanta ka na. Boyfriend mo ako, huy. Natawa naman si Charmaine at inayos si Kyle bumaba ng sala kung saan naroon si Dolores na tila umaakting lang nang nagdadalamhati sa pagkawala ni Fred. Muling nabulabog si Charmaine nang may isang dumulog sa kanya na ka-business partner ng papa niya at sinabi na ang cause of death ng papa niya ay bangungot. Hinablot niya si Dolores sa backyard nila para kumprontahin. Ano ba, Charmaine? Ano bang ginagawa mo? Bakit ka nanghihila? Ayaw mo talagang magpaawat ano? Na hindi mo marespeto ang burol ng tatay mo at talagang gagawa ka pa ng skandalo? Skandalo bang matatawag dito? Kaya nga kita hinila pamunta rito para wag makagawa ng skandalo. Lintik ka talaga, no? Anong sinasabi mo na bangungot ang rason kung bakit namatay si Papa? Hindi ba't sabi mo, inatake sa puso si Papa? Pero bakit ang sabi mo sa unang business partner niya, binangungot siya? Umamin ka nga, Dolores. May ginawa ka ba sa tatay ko? O, ano? O wala. Findings rin kasi yun ang tumingin kay Fred. Bangungot rin daw ang isa pang rason kung bakit hindi na nagising ang papa mo. Pinaglolo ko mo ba ako? Tandaan mo, Dolores, sa oras na tamang kutob ko, magbabayad ka. Saad ni Charmaine at mahigpit na hinawakan ng pulsuhan ni Dolores. Bitawan mo ako, Charmaine. Nasasaktan ako. At ito para sabihin ko sa'yo, wala akong ibang ginawa sa tatay mo kundi mahalin siya. Ni minsan hindi ko pinag-isipan ng masama si Fred. Mahal ko ang tatay mo. Look at me now. I'm suffering, Charmaine. Nagdadalamhati ako sa pagkamatay ni Fred. Kaya kung pwede lang, huwag mo akong gambalain. Marahas sa binawan ni Dolores ang kamay niya at iniwan si Charmaine. Pwiset! Sobrang pa-victim. Bulalas niya pa. Nakuha ko ng result, Charmaine. And base sa findings ng investigador, mayroong foul play at naging cause ng pagkamatay ng papa mo. Hindi ko maintindihan, Fred. Nanginginig na sabi ni Charmaine isang umaga habang nasa kwarto siya nagpapahinga. Well, based sa initial investigation, sinakal at tinakpan ang bibig ng papa mo para tuluyang malagutan ng hininga, Charmaine. Walang siya siya, Kyle. Gustong-gusto ko siyang mabulok sa kulungan. Pinatay niya si Papa. Pinatay niya si Papa, Kyle. Hindi basta-basta maaaresto ang stepmom mo. Maraming prosesong kailangan bago natin siya tuluyang maipakulong. Please, gawin mo ang lahat, Kyle. Handa akong magbayad ng malaki. Mapatunayan na guilty si Dolores. Gagawin ko ang lahat, babe. But for now, makipag-cooperate ka muna. Hayaan mo ako nang umasikaso sa kaso at bumaba ka na para asikasuhin ang burol ng papa mo. Plano ni Dolores na ilibing na to ngayon. Agad namang tumayo si Charmaine at nag-ayos upang harapin si Dolores. Mabuti naman at bumangon ka na.
Ngayon natin ihahatid sa uling hantungan ng papa mo. Bakit? Atat na atat ka na bang mapasa kamay mo ang kayamanan ng pamilya ko, ha, Dolores? Hindi napigilin ni Charmaine ang sarili na pagtaasan ng boses si Dolores na siyang kinatingin ng lahat sa gawin nila. Ano ka ba? Pwede bang kahit ngayon, Charmaine, isang tabi mo yung galit mo? Hindi gugustuhin ng papa mong makitang hanggang sa paghatid natin sa kanya sa huling hantungan. Galit ka pa rin sa akin. Deal. Pero pagkatapos ng libing, ayoko nang makita pagmumukha mo sa mansyon na pag-aari ko na ngayon, Dolores. Sambit niya at agad lumapit kay Kyle. Narinig ko yun. Huwag mong papalisin ang stepmom mo sa mansyon niyo para bumilis lang ang paghuli sa kanya. Bulong ni Kyle kay Charmaine nang sandaling makalapit ito. Hindi ko yata kayang makitang pagmumukha niya dito sa mansyon, Kyle. At sure akong babalik naman siya sa mansyon para sabihin may parte na siya sa yaman na naiwan ni Papa. Hindi nga nagkamali si Charmaine dahil makalipas lamang 1 linggo matapos mailibing ng papa niya, sinugod siya ni Dolores at nagpupumilit na hatian siya ng mana na naiwan ng kanyang papa. Ilang beses ko pa bang sasabihin sa iyo na walang iniwan sa'yo ng mana si Papa, Dolores? Alam kong meron, Charmaine, at kahit wala, may karapatan akong mag-demand dahil kasal kami ng papa mo. Hindi mo maikakailang hindi lang ikaw may karapatan sa mga ari-ari ang naiwan ni Fred. Ang kapal rin talaga ng pagmumukha mo, ano? Hindi pa ba sapat yung mga ninakaw mo gamit ang peka kong pirmaha, Dolores? Halos 10 milyon rin yun. Mukha yatang kinulang ka pa, ano? At talagang lumabas ang tunay mong pagkatao? Nayaman lang talagang habol mo sa papa ko? Wala kang karapatang husgan ako, Charmaine. Ano naman kung yaman lang? Sa panahon ngayon, walang taong hindi masisilaw sa pera. Kaya ba nagawa mong patayin si Papa? Para ano? Para makuha mo lahat ng kayamanang meron kami? Ha? Kung oo, sa part pa lang na yon, nagkakamali ka na, Dolores. Dahil buhay pa ang mama ko. At sa akin na pinangalan lahat ng ari-arian na meron ng pamilya ko. Yun ang kinagagalit ko Napakasalot mo. Ano bang malay ko na may anak pala si Fred na kasing salot mo? At hindi ako papayag na hindi mapasakan ng lahat ng pinaghirapan ko. Kaya kung ayaw mo magskandalo ako rito, ibigay mo ng hinihingi ko. Ang kapal rin talaga ng pagmumukha mo, ano? Sino ka para diktahan ako, ha? Wala kang karapatan sa kayamanang meron ng pamilya ko, Dolores. Dugo at pawis ang nilaan ng magulang ko para lang mapalago ang pag-aari namin. Tapos mapupunta lang sa kagaya mong gahaman? At anong pinaghirapan mo? Ang patay ng tatay ko? Huwag mong sisimulang i-trigger ang galit ko, Dolores. Dahil kaya katang lagutan ng hininga dito mismo sa loob ng opisina ko. Lalo pat buhay ng papa ko ang kinuha mo. Bilib talaga ako sa tapang mo, Charmaine. At sobrang talino mo rin, ano? Pero wala ka pa rin binatbat. Sinabi ko na sa mga ka-business partner ng papa mo na ang dahilan ng pagkamatay niya ay ikaw. Kaya alam ko na pagbubutuhan nila kung sino ang gusto nilang papalit sa papa mo bilang CEO ng kumpanya. At tiyak ako ang pipiliin nila at hindi ikaw. Baliw ka na, Dolores. At ano rin ang akala mo sa akin, tanga? You think hindi ko may isip na sisiraan mo ako sa kanila, ha? Bago mo pa ako masiraan, titiyakin ko muna na sa kulungan ang kahahantungan mo. Asik ni Charmaine at malakas sa sinampal si Dolores. Gumunti rin ang sampa si Dolores at galit na tumingin kay Charmaine. Hanggat wala kang matibay na ebidensya, hindi mo ako masisindak, Charmaine. Oo, matalino ka. Pero mas mautak ako sa'yo. At anong akala mo rin? Tutulungan ka ni Kyle? Nagkakamali ka. Pwede ba, Dolores? Huwag na huwag mong idadamay dito ang boyfriend ko. Hindi siya kasing sama mo. Talaga? Para kung sabihin ko sa'yo na akong nag-aruga kay Kyle. Huwag na huwag mong sisiraan si Kyle sa akin dahil hindi ka uubra, Dolores. Kilala ko ang mga nagpalaki kay Kyle. At di hamak na mas mabuti pa sila kumpara sa'yo. Mas masahol ka pa sa aso.
Kung gano'n, hindi niya nakwento? Ako ang umampon kay Kyle. In fact, umatin pa nga ako sa pinning ceremony niya nang maging ganap siyang abogado. At doon na bahagyang natigilan si Charmaine at hindi alam ang ere-react. Ang alam niya ay businessman si Kyle, hindi isang abogado katulad ng nabanggit ni Dolores. Mukhang wala kang ideya kung sino talaga ang boyfriend mo ha, Charmaine? Ay, mukhang tinago niya sa iyong totoo. Paano na lang pala kung may iba pa siyang babae? Eh di hindi mo rin malalaman. Ay, kasing napapala mo. Sa akin lahat na pupuntang atensyon mo. Kaya hindi mo na nagawa pang bantay ng boyfriend mo. Nakangising sabi pa ni Dolores. Malakas ang sinampal muli si Dolores. Hinding-hindi maggagawa ni Kayong lukohin ako. Katulad ng sinasabi mo. At kung totoo mang abogado siya, alam kong may rason kung bakit hindi niya sinabi sa akin yon. Hindi ako kialam na magpapalilang sa kagaya mo. At sisiguraduhin ko rin sa'yo na kahit anong paninirang gawin mo kay Kyle, hindi pa rin magbabagong nararamdaman ko para sa kanya. Napahawak naman sa puso si Dolores na tila inaasar pa si Charmaine. Oh, nakaka-touch ka naman ng magmahal. Talagang bigay na bigay. Pero isa lang sisiguraduhin ko sa'yo, Charmaine. Ako pa rin ang kakampi ka sa oras na magkabukingan. Alam kong hindi niya hahayaang makulong ako. At baka nga ikaw pang ipakulong niya dahil sa pambibintang mo sa akin. Sure, kahit sa kanya ka pa humingi ng tulong para makuha mo kulong parte mo sa naiwang yaman ng mga magulang ko. Go! Hindi kita pipigilan. Siguraduhin mo lang na may mapapatunayan ka sa harap ng husgado. Dahil kapag ako nang gumalaw, Dolores, isang hearing lang. Dinig na agad sa Senado ang lahat ng reklamong hinanda ko para sa'yo. Muling sumibol ang galit sa puso ni Charmaine, ngunit hindi niya magawang sakta si Dolores. Lalo pa ngayong nanghihina siya sa kanyang mga nalaman. Gusto niyang puntahan si Kyle para kumprontahin, ngunit hindi niya magawa. Lalo pa ngayon na busy ito dahil si Kyle lahat ang umako na sa asikasuhin niyang kaso na isasampa kay Dolores. Kaya ba ganun na lang kung magsalita siya? Abogado pa lang loko. Humada talaga sa kanyang Kyle na yan. Siguraduhin lang niya na may sapat siyang paliwanag na maiintindihan ko. Dahil kung wala, iwan ko na lang talaga. Inisisambit ni Charmaine sa kanyang sarili. Ngunit halos isang linggo nang nakalipas nang hindi nagpakita si Kyle sa kanya. Bagay na siyang ikinainis niya. Bitbit ni Charmaine ang lahat ng ebidensya nang mapagpasyahan niyang tumungo na sa police station mag-isa. Kyle, anong ginagawa mo rito? At bakit isang linggo kang hindi nagparamdam sa akin, ha? Halos sumabog sa galit si Charmaine nang makita niya si Kyle na may bitbit na briefcase. At ngayon, nasisiguro na nga isa itong abogado, kagaya ng sabi ni Dolores. Charmaine, what are you doing here? What? Binalik mo lang tanong sa akin, Kyle. Just answer me. Okay, calm down. Let's talk outside first. Nang makarating sila sa labas, pinukol ni Charmaine ng masamang tingin si Kyle. Anong ginagawa mo dito? At bakit may briefcase kang bitbit? Para saan yan? Ayan na ba ang bago mong business ha, Kyle? Huminga ng malalim si Kyle at binaba ang hawak niya. I am a lawyer, babe. And I am so sorry kung tinago ko sa'yo. I have a reason, babe. But for now, kailangan natin mag-file ng kaso para kay Tita Dolores. Dahil ang dinig ko, aalis ng bansa si Dolores bukas. Namilog naman ang mga mata ni Charmaine at agad hinawakan ng kamay ni Kyle. Please help me, Kyle. Hindi ko yata kayang makaalis siya ng bansa na hindi niya pinagbabayaran ng ginawa niya sa papa ko. Tumango naman si Kyle at agad na inayos si Charmaine sa loob ng police station. Dala nilang naipon na ebidensya laban kay Dolores. Agad namang gumawa ng warrant of arrest sa mga pulis at nagtungo sa bahay ni Dolores. Naabutan pa ni Charmaine na nag-aayos na ng gamit si Dolores. At saan ka naman pupunta ha, Dolores? Charmaine? Anong ginagawa mo rito?
Paano mo nalaman ang address ko? Hindi na importante yon. Balak mo bang tumakas ha, Dolores? Balak mong takasan ng lahat ng ginawa mo? Ano bang sinasabi mo dyan, Charmaine? Wala akong alam sa sinasabi mo. Gusto ko lang na magpakalayo-layo para makalimutan ng sakit dulot ng magkawala ng papa mo. At hindi na rin ako interesado sa yamang na iwan niya. Sayong-sayo na yon. Isaksak mo sa baga mo. Ang lakas rin ng loob mo, ano? Huwag mo nang ikaila, Dolores. Bistado ka na. Lahat ng fingerprints na ginamit mo sa pagnakaw sa pera sa kumpanya ko ay sa'yo. Maging ang pagtakip mo ng unan sa papa ko habang natutulog siya. May ebidensya na rin. Kaya huwag mo nang tatangkaing takasan lahat ng kasalanan mo. Wala akong kasalanan. Hindi ko pinatay ang tatay mo. At wala akong ninakaw sa kumpanya nyo. Huwag mong baliktarin ang lahat. Ikaw ang pumatay kay Fred. At ikaw rin ang nagnakaw ng pera sa kumpanya nyo. Pirma't pangalan mong nakalagay doon. Kaya sigurado akong ikaw ang makukulong. Sigaw ni Dolores. At nang akmang susugurin niya si Charmaine para sakalin, nang masalagto ni Charmaine at agad na binalibag ang braso nito. Hindi ko alam kung anong klaseng pag-aadik bang ginawa mo, Dolores, para sabihin lahat ng yan sa akin. Hindi ko rin maintindihan kung bakit nagawa mong patay ng tatay ko. Ni minsan hindi ka pinabayaan ni Papa. Lahat ng atensyon nasa sayo. Hindi mo ba naalala nang minsan ka nang matagpuan sa kasada, ha? Binihisan at pinakain ka niya. Pinatuloy ka pa nga niya sa bahay namin kahit tutol ako. Ganun kabait ang tatay ko. Nang sabihin ni Papang gusto ka niyang pakasalan, hindi ako tumutol. Kasi nakakita ko namang masaya si Papa. Pero hindi ko lang maintindihan kung bakit sa kabila ng lahat ng mabuting ginawa sa'yo ng tatay ko, ito pang igaganti mo. Bakit mo nagawang patay ng tatay ko, ha? Para lang sa kayamanan, Dolores? Ganun ka na ba kawalang puso? Ganun lang ba kalaking interes mo sa kayamanan ng pamilya ko para patay ng tatay ko? Sinabi ko naman sa'yo na hindi mo ako masisisi. Katulad ng sabi mo, kinupkup ako ni Fred. Nang sandaling makatapak ko sa mansya ninyo, hindi ko na ginusto pang lumabas. Kaya ginawa kong lahat para mahulog ang loob sa akin ng tatay mo. Hindi naman ako nabigo. Bukod sa maganda ako, mabilis niyang mauto ang tatay mo. Pero lintik, akala ko kapag naikasal na kami, mapapasakin niya lahat. Oo, maginhawa nga ang buhay ko dahil hindi ko na kailangang manirahan sa mabahong lugar na to. Pero hindi naging madali para sa aking ilipat lahat ng ari-arian, lalo pat nandyan ka. Ikaw ang balakid sa lahat ng plano ko, Charmaine. Ni minsan hindi ko naisip noon na magiging hadlang ka sa plano ko. Mahirap makapuslit kahit 1 milyong piso dahil sa lintik na kailangan pa ng pirma mo. Oo, palagi akong binibigyan ng pera ni Fred. Pero para sa akin, kakarampot lang yung kumpara kung mapapasakan ng lahat ng kayamanang meron kayo. Akala ko hindi ka magiging problema sa akin. Masyado mo naman yata akong minaliit, Dolores. Ganun na nga. Sino ba naman kasi mag-aakalang mautak ka? Ang tanging alam ko lang ay puro ka pagbo-boyfriend. Pero nagkakamali ako. Dahil gahaman ka ng pala pagdating sa yaman. Natural. Dahil pinaghirapan niyo ng mama ko, Dolores. Sino bang tangang anak ang hahayaang mapunta sa iba ang lahat ng pinaghirapan ng magulang mo, ha? Ginawa ko lang ang tama, Dolores. Kaya hindi mo ako masisi. Malay ko bang nakapangalan na sa'yo ang lahat ng kayamanang meron kayo? Nalin lang rin ako ng magaling mong tatay. Kaya sa sobrang inis ko, gamit ang peke mong pirma, nilustay ko lahat ng pera sa kumpanya para mabili ko ng mamahaling gamit para may maibenta ako. And look at me now. Marami na akong pera. Salamat sa pirma mo, ha, Charmaine? Kaya paraanin mo ako kung ayaw mo mag-reunion kayo ng mga magulang mo sa langit. Sigaw ni Dolores at tinutukan pa ng baril si Charmaine. Napasinghap naman si Charmaine at halos magngit-ngit siya sa kaba. Hindi mo ako masisindag sa mga pagganyan-ganyan mo, Dolores. Kahit patayin mo ako ora mismo, wala kang makukuha ni isang kusing na managaling sa pamilya ko. Dahil ang kasal nyo ay napawalang bisa na. At paano mo naman nasabi yon? Sagrado ang kasal namin ng tatay mo. Sa simbahan mismo kami kinasal.
At hindi rin basta-basta mapapalong-bisa ang kasal namin. Lalo pa ngayon, napatay na si Fred. Anong akala mo sa akin, manlilin lang mo? Never, Charmaine! Agad namang pumasok si Kyle, hawak ang brown envelope. Sa tingin ko, hindi mo pa nababasa to. Basahin mo muna, Tita Dolores. Nakangising sa adaman ni Kyle at agad na inago ang baril. Oh, anong ibig sabihin nito ha, Kyle? Well, basically, bago mamatay si Tito Fred, he handed me that annulment paper. But don't worry, kung napeke mong pirma ni Charmaine, kaya ko ring pekein yung sayo, syempre. Ano pa bang silbi ng pagiging abogado ko, di ba? Aprobado na rin ang husgado. Medyo 1 linggo kong inasikaso yan, kaya natagalan akong hulihin ka. Hindi rin totoong hindi naniniwala si Tito Fred kay Charmaine. In fact, siya pang nagbigay ng lahat ng ebidensya na makakapagpatunay na nagnakaw ko sa kumpanya niya. And there's more, Tita Dolores. Alam niya rin na balak mo siyang patay ng gabing yon. Kaya nag-install siya ng CCTV sa kwarto ninyo. Nagulat naman si Charmaine sa narinig habang halos umusok sa galit si Dolores sa mga nalaman niya. Oh, this time alam niya? Pero bakit hinayaan niyang patayin ko siya, ha? Para ano? Para mabulok ako sa kulungan? Lintik rin yung tatay mo, Charmaine. Gusto niya palang mag-suicide, pero bakit dinamay niya pa ako, ha? Gusto niya palang mamatay, pero gusto niyang may karamay? Ang totoo, hindi niya gusto mamatay. Napuruhan mo lang. Kaya sahit sa gusto mo, Dolores, sasama ka sa akin. Nagpupumiglas pa si Dolores, ngunit hindi niya na nagawang magtakas nang may pumasok ng 4 na pulis sa bahay niya. Agad namang nilapitan ni Cash Charmaine upang alalayan palabas. Thank you, Kyle. Shh! Saka na mag-thank you kapag tuluyan ng bulok sa kulungan si Dolores. Kailan pa yon? After 50 years? Biro naman ni Charmaine. Nagawa mo pa talaga mag-joke sa lagay mo na yan, ano? Let's go to your condo first. Kailangan mo magpahinga. Makalipas ang 1 buwan, muling naging maayos ang pakiramdam ni Charmaine. Ngunit hindi pa rin maalis ang alaala na naiwan sa kanya ng kanyang ama. Mabilis siyang umusad ang kasong sinampa niya para kay Dolores. Ngunit hindi pa rin maayos ang relasyon nilang dalawa ni Kyle. Lalo na ngayon na busy ito. Gusto pa rin ni Charmaine ang maliwanag tungkol sa kung anong totoong relasyon nito kay Dolores. Kyle? What are you doing here? Bakit hindi ka nag-text bago ka pumunta dito? Gulat na tanong ni Charmaine kay Kyle nang pumasok ito sa loob ng kwarto niya. Sorry, ngayon ang nagkaroon ng time para mapuntahan ka. Gusto ko nang i-inform sa'yo na last hearing bukas si Dolores. At kailangan mong umattend dahil bukas na natin malalaman ang resulta ng lahat ng pinaghirapan natin, Charmaine. Pupunta ako. Ikaw bang abogado namin? Oo. Let's talk after the hearing. Alam kong marami kang tanong sa akin, Charmaine. And I'm ready to answer all your questions. Mabuti naman kung ganon. Konti-konti na lang sana, mababangasan na kita. Amazon na masyadong girlfriend ko. Bukas mo ilabas yan kapag nakaharap mo na si Dolores. Bakit? Pwede ko ba siyang iumpog sa harap ng judges? Hey, no. Binibiro lang kita. Come here. I am so tired. Kailangan ko ng hug, babe. Napangiti naman si Charmaine at agad niyakap si Kyle. Flexible masyadong katawan mo, no? CEO ka na nga, lawyer ka pa, grabe. Ako lang to, Charmaine. Malamang, halangan namang ibang tao ka. Ay nako Kyle, ganyan bang epekto ng pagiging lawyer mo? Nalulutang ka na? Babe naman. Biro lang. But I am so proud of you. Kahit hindi ko pa narinig ang side mo, but still, I wanna hear your side para manahimik na tong utak ko. Masyado mo na akong pina-overthink. Pangako bukas. Inaantok na kasi ako ngayon eh. Let's sleep. Nakangiting sagot ni Kyle kay Charmaine at ginawaran niya ito ng halik sa labi bago tuluyang ipinikit ang mga mata upang matulog. Kinabukasan, maagang nagising si Kyle at Charmaine at nagtungo sa korte. Dalang pag-asa sa puso ni Charmaine na mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng ama niya. Nanginginig si Charmaine nang makita si Dolores
habang nakangisi sa kanya. Nang magsimula ng hearing, halos kumawog ang puso niya dahil sa sobrang kaba. Ngunit halos maiyak siya nang manalo sila at napatawan ng panghabang buhay na kulong si Dolores. Nang makalabas si Charmaine ng korte, agad siyang sinalubong ng yakap ni Kyle. Congrats, babe. Finally, nabigyan rin ng hustisya ang pagkamatay ng papa mo. Ngumiti naman si Charmaine. Congrats rin sa'yo. And thank you dahil pinaglaban mo hustisya na nararapat para sa papa ko. I owe you a lot, Kyle. Ngunit napalis ang ngiti ni Charmaine nang biglang magwala si Dolores at pilipilit na lumapit sa gawin nilang dalawa ni Kyle. Ano na naman to, Dolores? Kulang pa bang parusang pinataw sa ng husgado? At talagang gumagawa ka pa ng paraan para madagdagan? Manahimik ka, Charmaine. Hindi ikaw ang pinunta ko rito. Sigaw ni Dolores at humarap kay Kyle. Anak, Kyle, bakit hinayaan mong makulong ako? Akala ko kampi kita. Akala ko akong nagpalaki sa'yo. Tandaan mo yan. Talaga lang ha? Kakampi mo ako? And what? Nanay kita? Kailan pa kita naging nanay? Sa pagkakaakala ko, inampun mo ako para sa luho mo. Ano? Ano bang pinagsasabi mo, Kyle? Hindi kita maintindihan. You think hindi ko malalaman? Alam kong inampun mo ako para ibenta sa tumayong mga magulang ko hanggang ngayon. Grabe ang galing mo. Para matastusan ng luho mo, kailangan mo pang mag-ampo ng walang kamungmuang na bata. Para ibenta lang. Anong klaseng tao ka? Anong klase kang magulang? Oo, hindi kita totoong nanay. Pero minahal kita na parang totoo kong ina. Pero nang tumuntong ako ng grade 6, bigla mo lang sinabi na ayaw mo na sa akin. Na kailangan mo akong ibigay sa mas deserving na magulang dahil may sakit ka kunong na cancer. Pero ang totoo, binenta mo ako sa kanila sa halagang 1,000,000 piso. Ganun na lang bang halaga ko para sa'yo? Kailangan kong mabuhay, Kyle. Kailangan ko ng pera para hindi ako mamatay sa gutom. Alam mo naman kung gaano kahirap ang buhay natin noon, magmula ng mga banker pang maliit kong negosyo. Pero hindi na sapat na dahilan yun para ibenta niyo ako. Kaya kong damahin kayo sa hirap at ginawa. Pero mas pinili niyo akong abandonahin para saan? Para makalaya ko yung mga pagsugal? Bulog na kayo sa pera. Tapos ngayon naman, balak niyo pang biktimahin ng pamilya ng girlfriend ko. Maya naman sana kayo. Sana ngayon, may natutunan kayo sa paniloko at pagnanakaw ninyo. Mariing sambit ni Kyle kay Dolores at hinila ni si Charmaine palabas. Nang makalabas sila, malakas sa buntong hininga ang pinakawalan ni Kyle. Samantalang si Charmaine naman ay nanatiling blangkadong utak at mas lalong naguluhan sa naksaksihan. Ngunit hindi niya na nagawang magtanong dahil sa nangyari. Muling lumipas ang mga araw, linggo at buwan na naging mapayapa na ng tuluyan ng puso ni Charmaine. Hindi na rin siya nag-atubilang magtanong sa nobyo ng si Kyle patungkol sa sikreto nito. Nag-focus si Charmaine sa pagpapatakbo ng kumpanya, samantalang si Kyle naman ay sa mga kasong hawak nito. Hi pa, kumusta kayo dyan ni Mama? Nagkita na kaya kayo? Huwag mo na akong alalahanin dito pa. Strong woman ako. Independent pa. Masaya akong nakamit natin ng hustisya. At masaya akong ibalita sa'yo na nakulong na si Dolores. Halos 6 na buwan na rin. Hindi pa rin hilom ang sugat na naiwan mo pa. Nagtamo ang puso ko ng sugat na kailanman hindi mahihilom. Masyado kang madaya pa at iniwan mo ako. Masaya ako na finally, magkasama na kayong dalawa ni Mama. And don't worry, hindi ko hahayang bumagsak ang naiwan yung mana sa akin habang buhay ko tong pangangalagaan. Pinunasan ni Charmaine ang luha niya at ngumiti. Kasalukuyan siyang nasa puntod ng kanyang ama't ina. Naisipan niya itong dalawin dahil hindi na kaya ni Charmaine ang pangungulila sa mga magulang. Sabi na nga ba't dito lang kita matatagpuan? Nagulat si Charmaine nang biglang umupo si Kyle sa kanyang tabi. Oo, dinalaw ko lang sila dahil namimiss ko na si Papa at Mama. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Hinahanap ka, Charmaine.
Bakit? May kailangan ka ba? May problema ba? Babe naman, para ka namang others oh. Malamang hahanapin kita dahil girlfriend kita. At isa pa, namimiss na kita. Aayain sana kitang mag-date ngayon para dahil namimiss mo sa tito-tita. Dito na lang tayo. Nakangiti pang nilapag ni Kyle ang tinake out niyang pagkain sa damuhan. Wow! Mukhang hindi ka busy ngayon, Kyle, no? Wala kang client? Wala, isa pa Saturday ngayon. Kapag Saturday at Sunday, sa'yo lahat ng oras ko. Naks naman! May oras pa talagang lumanding abogado. Siyempre, baka magalit si Tito Fred kapag hinayaan kita, no? Biniling ka pa naman niya sa akin. So kung hindi niya ako binilin sa'yo, hahayaan mo na lang ako. Ganun ba yun ha, Kyle? Nope. Kahit naman hindi ka ibilin sa akin ng mga magulang mo, hands-on pa rin akong maglaan ng oras para alagaan ka, Charmaine. Handa rin akong gawin ng lahat. Makita lang kitang masaya. Ganun kita kamahal. Grabe. Ganito ba lahat ng abogado? Masyadong seryoso sa buhay. Wala bang joke sa vocabulary niyo, ha? Hirap niyong biruin. Kaya ko makipagsabayan sa biro mo. Pero I'm serious about this, Charmaine. Kaya kitang alagaan. Hindi ko mahigatan ng pag-aalaga ng mga magulang mo sa'yo. Sisiguraduhin ko naman na safe ka't hindi kita sasaktan. Bakit ang seryoso mo ngayon? Anong nakain mo? At bakit ka ganyan magsalita, ha? Parang ang dating naman yan. Handa mo na akong asawahin, grabe. Paano kung sabihin kong oo? Ha? Oo na ano? Nahanda na akong maging asawa ka. Handa na akong mag-propose ora mismo. Para kinabukasan maging ganap na mag-asawa na tayong dalawa. Yan ang hindi nakakatawang joke. Hindi porket abogado ka, i-accurate na yung joke mo. At saka huy Kyle, pagkatapos ng proposal, plano mo na sa wedding bago ang kasal. Babalad ka na nga lang mali-mali pa. Humagalpak naman ng tawa si Kyle at ginulo ang buhok ni Charmaine. Masyado ko naman yatang seryoso. Ay, pero hindi naman joke yung proposal What do you mean? Agad namang nilabas ni Kyle ang singsing at ngumiti kay Charmaine na bahagyang lumuhod. Actually, bago ako lumuhod sa harapan mo ngayon, nagpaalam na ako sa parents ko kahapon. Sabi ko, I'm going to ask you to be my wife. Sinagot ka ba naman? Technically hindi. But alam ko na bibigyan nila ako ng blessing para mag-propose at maging asawa mo. Dahil ang plano ko, sa paborito nating restaurant ako mag-propose today. Kaya aayahan sana kitang kumain sa labas. But look at me now. Nasa tapat ang punto ng mga magulang mo mag-propose sa'yo. And I think, ito na yung sign na hindi sila tutol na asawahin kita. Basta-basta harap nila ako mag-propose sa'yo. Kaya Charmaine, will you marry me? Kitang-kita ni Charmaine sa mata ni Kyle kung gaano ito kaseryoso sa pag-aya sa kanyang pakasalan siya. Kaya naman hindi na siya nag-atubiling pumayag, lalo na't 5 taon na silang magkasintahan ni Kyle. At maraming beses na nitong pinatunayan na mahal niya si Charmaine. Ay tito, tita, engaged na po kami ng anak niyo si Charmaine. Salamat po sa pagbibigay ng blessing sa amin. Pangako po na hindi ko sasaktan si Charmaine. At hindi ko siya hahayang makaramdam ng galit sa puso niya dahil sa akin. Nakangiting sabi ni Kyle sa puntod ng mga magulang ni Charmaine. Tumaas naman ang kilay ni Charmaine. Aba, baka nakakalimutan mo na araw-araw ang pinapainit ang ulo ko, Kyle. Kasi ang maldita mo. Aba, parang ngayon pa lang nagsisisi ka na. Sabihin mo lang habang hindi pa naayos ang kasal nating dalawa. Hindi yun Kahit bubugahan mo pa ako ng apoy araw-araw, hindi ako magsisawa sa'yo, Charmaine. At ngayon handa na akong ikwento ang lahat sa'yo. Natigilan naman si Charmaine at napangiti. Matagal niya nang hinihintay na dumating ang araw na to. Mabuti naman naisipan mo. Salamat. Pwede ka na magsimula. Bakit parang galit ka na naman yata, Charmaine? Hindi Masaya lang ako na sa wakas kaya mo na ikwento sa akin lahat. Lumaki ako sa bayang punan. Katulad ng mga batang iniwan ng mga magulang.
dahil hindi na kayang pangbuhayin. Nang magtungtong ako ng 6 na taon, sinabi sa akin ng madre na may mag-aampon sa akin. Masayang-masaya ako that time kasi sabi ko sa sarili ko, finally, mararanasan ko nang magkaroon ng mama at papa. So, sinong unang umumpun sa'yo? Si Dolores. Pero nang una ko siyang makilala, sobrang bait niya. Hindi pa siya ganyan kahit na single mom siya. May maliit siyang negosyo. Pinag-aaral niya ako. Binihisan at tinuring na parang totoo niyang anak. Masayang-masaya ako that time dahil finally, naramdaman ko ng aruga ng isang ina. Not until nagbago ang lahat ng maluging negosyo niya. Nalulong siya sa sugal. Napabayaan niya na ako at nabaon kami sa utang. Nang mga panahong yun, hindi pa mulatang isipan ko sa nangyayari. Paalisipan pa sa akin kung dati bakit bigla niya akong pinampun sa ibang pamilya. Pero ang sabi mo nang minsan kausapin ka niya, nagsinguling siyang may cancer? Totoo yun. Kinausap niya ako ng masinsinan. Sinabi niya na kailangan niya daw akong ipaampon sa ibang pamilya dahil hindi niya siya tatagal sa mundong ibabaw. Sinabi niyang may cancer siya. Siyempre bata pa ako that time. Kaya naniwala ako. Gabi-gabi akong umiiyak dahil namimiss ko siya. Gabi-gabi kong pinanalangin na sana maalis ng sakit niya at mabuhay pa siya ng matagal. Dahil gusto ko siyang balikan kapag nakapagtapos na ako ng pag-aaral. Binalikan mo ba siya? Oo. Sobrang saya ko nang makita ko siya. Pero hindi ko magawang lapitan siya nang makita ko na may batang lalaki siyang kasama. At kagaya ng ginawa niya sa akin, binigyan niya sa ibang pamilya. Pero mas tumurog sa puso ko nang abutan siya ng pera ng bagong magulang ng batang kasama niya. Nakakatawa dahil yung bagong magulang ng bata ang nilapitan ko. Tinanong ko kung bakit binigyan ng pera ni Dolores at doon niya kinuwento lahat. Na business daw ni Dolores ang pagbebenta ng bata sa halagang 1 milyon. Parang pinagsakloban ako ng langit at lupa noon. Gusto kong puntahan si Dolores at tanungin kung bakit niya nagawa yun. Pero wala akong sapat na lakas sa mga oras na yun. Kaya umuwi ako sa bahay at sila mo aming tinanong ko. At doon nalaman kong business na raw nga yun ni Dolores. Aalagaan ng bata at kapag nakita niyang pwede ng pakinabangan, ibibenta niya sa mag-asawa na hindi pinalad magkaanak. Swerte ko lang talaga at napunta ako sa mabuting magulang. Masyado ko pa namang inadmire si Dolores ang bata ako. Proud na proud ba ako sa kanya? Kasi akala ko totoong may pakialam siya sa akin. Yun pala, napilitan lang siyang alagaan ako para may maibenta siya. Para may pagkakitaan siya. Ganon siya kawalang kwenta. Kaya ba ganun ka na lang kaprosigidong tulungan ako? Gusto mong maghiganti kay Dolores? Oo. Dahil gusto ko iparamdam sa kanya kung gaano kasakit ang maninlang at maloko. Gusto kong iparamdam sa kanya kung gaano kahirap makulong sa lugar na hindi mo nakasanayan. At mas lalo kong gustong iparanas sa kanya ang hirap na naranasan ko nang mapunta ako sa puda nila mami. Hirap dahil hindi ko kinasanayan ang bahay na yon. Agad niyakap ni Charmaine si Kyle at hinago ng likod. Shh! Hindi ko alam na may bigat ka palang pasanin, Kyle. Ni minsan hindi ko napansin yon. Pasensya ka na at hindi ako naging matanong tungkol sa pamilya mo. Natatakot lang ko na baka isipin mo, tinitake advantage kita. Ayos lang, hindi mo naman kasalanan, Charmaine. Kasalanan to lahat ni Dolores. At isa pa, natatakot rin ako na baka husgan mo ako. Natatakot rin ako na baka hiwalin mo ako kapag nalaman mo na hindi ako totoong anak ng kinikilala kong mga magulang ngayon. Bakit mo naman naisipan yun? Ni minsan hindi ako tumingin sa estado ng buhay na meron ka, Kyle. Hindi ko nga alam na abogado ka, di ba? Ay, sapat na sakit ang pagiging totoo mong tao sa harap ko at ng pamilya ko. Thank you, Charmaine. Walang anuman. Next time huwag ka nang manglihim, ha? Naiinis pa rin ako sa'yo. Dahil huli nang malaman kong abogado ka pala. Kaya pala ang dami mong alam pagdating sa mga kaso. Literal na objection, Your Honor. Ikaw talaga. Ang lakas ng saltik mo. Hababonak. Girlfriend mo ako, ah. Baka nakakalimutan mo. Sulti ka dyan. Biro lang. Mahal na mahal kita, Charmaine. Mahal na mahal kita, Kyle. Nauwi sa masarap na makiramdam ang emosyonal na kwentuhan ni Kyle at Charmaine.
Makalipas ang 1 linggo, naging abala sila pareho doon sa nalalapit nilang kasal. Halos hindi na magkaundogaga si Kyle sa sobrang excitement. Masaya rin si Charmaine nang sa wakas, nauwi rin sa masaya at malaya ang buhay niya. Masaya siya dahil sa wakas, ikakasal na siya sa lalaking mahal niya at malaya na siyang makakahinga ng matiwasay dahil wala ng dolores sa buhay niya. I now pronounce you husband and wife. Matapos ang anunsyo ng pare, masigarabong palakpakan at sigaw ng pumalit dito. Hindi rin mapaglagyan ang saya sa puso ni Charmaine at Kyle nang sa wakas, ganap na silang mag-asawa. I love you, Kyle. Mahal na mahalin kita, Charmaine. Makalipas ang 5 taon, tuloy na naging masayang pagsisama ni na Kyle at Charmaine, lalo pa nang dumating ang anak nilang babaeng si Nineth. Ang cute nitong tawa ang nakakapagpawala ng pagod ni Charmaine at Kyle, at masasabi nila nga wala na silang ibang mahihiling sa buhay. Masaya na sila sa buhay na meron sila ngayon sa piling ng isa't isa, kasama ang cute nilang anak. Hanggang dito na lamang po. This is Regine here in Miss Teen Stories. Daghan kaayong salamat!